Sama-samang ipaglaban ang mga kababaihan. Idinaos ang Cycle to End Violence Against Women sa Tomas Morato Avenue bilang bahagi ng 18-day campaign upang mawakasan ng karahasan sa mga kababaihan. Nagpabunggahan ang mga queen. Rumampa ang mga kandidata mula sa iba-ibang barangay sa lungsod matapos ang 2024 Quezon City Rainbow Queen na ginanap sa Risen Garden ng Quezon City Hall. Layon ng kompetisyon na itaguyod ang safe space para sa mga LGBTQIA+ community. Maginhawang gabi sa QC. Dinagsa ng QC Descent sa matagumpay na Maginhawa Food and Arts Festival 2024. Nagpakitang gilas sa mga bandang Imago, Sud, The Ridleys, The Vowels de Orbit, Hey June, Better Days, Parasols, The Geeks at solo artists na sina Kyo at Tony J. Tampok sa festival ang katakam-takam ng mga dessert, snacks at maging mga handcrafted item tulad ng bags, accessories at marami pang iba. Nalinis na ng Department of Sanitation and Cleanup Works ang Maginhawa Street matapos ang Maginhawa Food and Arts Festival 2024. Sari-saring produkto rin ang matatagpuan sa Kamuning Night Market mula sa micro and small businesses. More awards for QC. Ginawara ng Quezon City Government ng natatanging lingkod Maralita Award mula sa Presidential Commission for the Urban Poor dahil sa mga programang para sa urban poor communities sa QC. Iginawad sa Quezon City Government ang Bronze Seal of Protection sa 2024 Seal of Protection Awards ng Government Service Insurance System. Pinarangalan ng Quezon City Council bilang Asia's Most Outstanding City Council of the Year. Nakatanggap ng mga parangal ang mga kawani ng Quezon City sa Vietnam International Achievers Awards 2024 sa Hanoi, Vietnam. Pinarangalan ng Quezon City ng Leader in Sustainable Financial Digitalization Award sa taunang GCash Digital Excellence Awards. Binibigyang parangal ng GDAE ang iba-ibang LGUs, national agencies at MSMEs sa pagbuo ng digital solution para mapabilis ang transaksyon ng Q-Citizens sa pamamagitan ng GCash. Bida ka sa serbisyong QC. Formal nang inilunsad ang Car-Free, Carefree Tomas Morato. Layon nitong isulong ang active mobility at ligtas na lugar sa Quezon City. Nanumpa na rin ang mga miyembro ng Tibok QC bilang katuwang ng pamahalaang lungsod sa pagsusulong ng karapatan ng lesbian, bisexual woman at trans men community. Nakisaya ang 1,500 mag-aaral ng Esteban Abada Elementary School sa Baliksigla Bigay Saya Nationwide Gift Giving Day na proyekto ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Lois Araneta Marcos katuwang ang mga LGU. Kasabay nito, nagpakitang gilas ang international magician na si Ken Oliver. Bumisita si Mayor Joy Belmonte sa Pambansang Museo ng Pelikulang Pilipino na matatagpuan sa QCX Museum ng Quezon Memorial Circle. Katuwang ng lokal na pamahalaan ng Movie Workers Welfare Foundation sa proyekto upang mapanatili ang cinema culture ng bansa. Saludo sa sakripisyo ng mga magigiting na OFW. Kinilala ng Quezon City Public Employment Service Office sa pangunguna ng kanilang Migrant Resource Center ang mga natatanging overseas Filipino worker sa ginanap na 2024 ka-QC Waging Pamilya OFW Awarding Ceremony. Ang parangal ay para sa mga OFW na napanatiling matatag ang kanilang pamilya sa kabila ng mga pagsubok ng pangingibang bansa. Congratulations sa mga natatanging individual at organisasyon na kinilala sa Quezon City Government sa ginanap na International Volunteers Day. Dinaluhan ng iba-ibang organisasyon ang isinagawang QC Social Solidarity Economy 101 na pinangunahan ng QC Public Employment Service Office. Layon nitong isulong ng stakeholders ang sustainable programs para sa Q-Citizens. Nakiisa ang pamahalang lungsod sa paggunita ng World AIDS Day. Pirmado na rin ang Memorandum of Understanding sa pagitan ng Lungsod Quezon at mga miyembro ng QC Service Delivery Network para mas paigtingin ang serbisyo para sa mga people living with HIV or AIDS. Nakatanggap ng pabahay ang daang-daang pamilya sa District 2 mula sa National Housing Authority katuwang ang Lungsod Quezon. Umabot sa 30 kababaihan mula sa QC Jail Female Dorm ang nakapagtapos sa 100-day basic housekeeping skills training katuwang ang Park Inn by Radisson North EDSA. Layon nitong bigyan ng livelihood skills ang PDLs paglabas ng jail facility. Nabigyan ng 864 na kabataan na kabilang sa vulnerable sector ng financial assistance mula sa Social Services Development Department. Ibinahagi ng Quezon City Public Library ang Braille books para sa mga persons with visual impairment na maaaring makita sa ilang pampublikong aklatan sa lungsod.
Ibinahagi ng Czech Embassy sa QC government ang ilang aklat ng kaibigan Chatile, Czech-Philippine Cultural and Diplomatic Dialogue na may akda ni na Dr. Ambet Ocampo, Deputy Head of Mission Dalibor Michka at dinisenyo ni Iggy Ramos. Tinanggap ng lokal na pamahalaan ng mga donasyong aklat na Maria E. Orosa, a role model for the youth mula mismo sa pamilya Orosa. Ang aklat ay tungkol sa mga naging kontribusyon ng Filipino chemist at war hero na si Maria Ilagan Orosa na maaaring mabasa sa QCPL at ilang piling pampublikong paaralan sa lungsod. Welcome to QC! Mainit na tinanggap ni Mayor Joy Belmonte ang mga kinatawan ng Ministry of Health and Wellness ng Jamaican government bilang bahagi ng kanilang learning visit sa bansa. Nag-alay ng mga bulaklak sina Israeli Minister of Tourism Haim Katz, Foreign Affairs Advisor Ambassador Peleg Louie at Israel Ambassador to the Philippines Ilan Flus kasama ang alkalde sa Philippine-Israel Friendship Park na matatagpuan sa Quezon Memorial Circle. Mainit na tinanggap ni Mayor Joy Belmonte ang Honorary Consul of West Africa na si Ms. Agnes Wibonwa sa kanyang tanggapan sa Quezon City Hall. Layo ng pagbisita ni Consul Wibonwa na paigtingin ang bilateral relations sa pagitan ng West Africa at Pilipinas. Bumisita sa lungsod Quezon ng mga kinatawan ng Speak Indonesia bilang bahagi ng kanilang learning exchange visit sa bansa. Ibinahagi ni Mayor Joy Belmonte ang mga programa ng Quezon City Government laban sa climate change at mga hakbang tuwing may kalamidad. Nakipagpulong ang Philippine Competition Commission sa lokal na pamahalaan upang talakayin ang mga mandato, programa at serbisyo ng kanilang ahensya. Tinitiyak ng PCC na itataguyod ang patas na kompetisyon sa merkado. Mainit na tinanggap ng QCitizens ang bagong obispo ng Diocese of Cubao na si Most Reverend Bishop Elias Ayuban Jr. Bumisita ang kinatawan ng Makabayan Coalition sa lungsod Quezon para pag-usapan ang ilang suliranin na kinakaharap ng lungsod. Ayon kay Mayor Joy, laging bukas ang kanyang tanggapan sa mga mamamayan na naisidulog ang kanilang mga hinaing. Tinalakay sa pulong ng lokal na pamahalaan at Lala Move ang Farm to Market Project. Layo ng proyektong mapadali ang pag-aangkat ng mga produkto mula sa Baguio para sa mga negosyanteng QCitizen. Nagpulong sina Mayor Joy Belmonte at punong Barangay Juliet Lipurada Ginete ng Barangay Masagana upang bigyang solusyon ang mga suliranin na kinakaharap ng barangay. Nagsilbing inducting officer si Mayor Joy sa mga bagong opisyal ng Quezon City Journalists Incorporated. Ginawaran ng pamahalaang lungsod ng QC Service Award ang mga kawani ng pamahalaan na malapit na magretiro. Kasabay nito, pinarangalan rin ng Career and Self-Development Award ang mga empleyado na nakapasa sa civil service exams at nakapagtapos ng kanilang graduate studies.